Pero ito nga sa puntong ito lang ang summary sa naintindihan ko dito sa kaniyang, video. Bilang dipinsa sa kaniyang sarili, 'yon. Dipinsa talaga. Ito ang ginawa niya, yung pagkasabi niyang, "Hindi ako ang mastermind." Sino? Sino ang mastermind 'pag hindi ikaw? Ha? Alangan ako, kayo lang diyan. Pero dito sa puntong ito, na nabanggit nila itong si Chis Escudero, isipin ho natin una dito mga kababayan, huwag tayong magpapadala. Hindi ko naman dinipinsahan dito si Chis Escudero. Isipin ho natin, umpisa ng mga ano nila, budget nila 2023, 24, 25. Si Escudero sa 25 nagiging speaker o nagiging, Senate President. Pero siya simula 23, 24, 25 up to the last, nung pinalitan siya ni D, siya ang speaker. Ah, ito po ang punto natin mga kababayan. Dito ay pinupulot niya dito patungkol sa responsibilidad sa budget. Pina Pinatibay niya na sa executive, sa Kamara at sa Senado, 'yon. Sino sa Kamara? 'Pag yung sinasabi natin sa ehekutibo, sa Kamara at saka sa Senado, kumbaga sino sa executive? Presidente. Sa Kamara, si Martin. Doon sa Senado, sino mang pinalitan ni ano, pinalitan ni Chis. Oh, sino 'yon? Dahil nagiging last ball si Chis, nagiging last na si Chis ang mastermind. Bira, parang basketball. Oh, sinong unang nakahawak ng bola, oh, 'yun ang nakikita ng referee. Oh, siya ang may biolasyon, 'di ba? Gano'n. Hmm. Dito natin makikita mga kababayan, na sa ganitong pagkakataon, na sila-sila lang yung dati nagkakasundo at nagbubulahan, sila na ngayon dapat magkakampihan. Pero baliktad ang nangyayari, sila na ang naglalaglagan. Una-una, Mr. Martin Romualdez, 'di ba yung sa bago pa kayo nagiging speaker 23, 24, early of 25, 'yan. 'Di ba ang gagagalante ninyo 'pag magpunta kayo sa mga distribute ka ba kayo ng ayuda? Ha? Eh, 'pag gano'n-gano'n ka pa, tapos anong nangyari ngayon? Dati para kang pipi, hindi ka makapagsalita ng maayos, parang ginawa mo lang joke, medyo may entrada ka na funny na entrada. Para kumbaga napapasaya yung mga tao. Kumbaga 'pag,
tawa yung mga tao, tapos picturan ka, nakaganon ka, eh, maganda. So, ibig sabihin yung mga tao palakpak-palakpak, bidang-bida, 'di ba? Ngayon nangyari, kaya dito natin matutunan mga kababayan, ha, kahit saan man tayo, magtrabaho tayo, nangingempleyo tayo, nagpapasahod tayo, huwag tayo medyo mayabang kahit saang puwesto man tayo dito sa gobyerno, sa private na pagtatrabahuan, hindi tayo masyadong mayabang. Kasi 'pag bumalikan mo yung panahon, para ka na nitong para ka na nitong daga na nasabuyan ng lugas, parang sisiw na nabasa, gano'n ka na. Para ka ng nagmamakahawa, feeling mo inaapi ka na, eh, pinapanagot ka na sa mga ginagawa ninyo. Hindi puwedeng magkaroon ng usok 'pag walang apoy na nangyayari. Aminin man natin o hindi, hindi ibig dahilan natin dito sa puntong ito sa video niya, pinagkalandakan niya, hindi ako kasali sa korapsyon dahil kita mo naman doon sa distrito ko wala akong substandard, wala akong gano'n-gano'n. Hindi 'yun basehan. May bintahan kayo. Sinabi na nga ni Toby Tiangco, may bintahan kayo ng mga proyekto kahit hindi ninyo nasa inyong distrito, ibibenta niyo sa iba para lang magkaroon kayo. Dahil sa dami-daming empleyado ng gobyerno, kayo ang unang makikisawsaw sa budget. At pinagdadahilan ninyo itong mga district constituent ninyo, yun ang mga dahilan ninyo. Tapos ngayon, nagkabulilyaso na, eh, kanya-kanya kayong, hindi ako kasali diyan, hindi ako mastermind. Si Saldico naman, magsasabi naman, wala akong nadadala diyan. Walang naiwan sa akin diyan, wala. Palagay niyo mga kababayan, naniwala tayo? Oh, kung isa sa kanyo dito, kung makapanood dito sa video nito, 'pag halimbawa maniwala kayo sa sinasabi lahat dito ni Martin Romualdez, naku, salang kulay ninyo. Ito, sabihin natin na totoo sa kanya yung mga sinasabi niya, sa atin kasinungalingan yun. Lahat ng mga binabanggit niyang mga salita dito ay sinungaling, pero gawa-gawa lang, hindi totoo. Totoo na wala, hindi siya kasabwat. Mangyari yun sa laki-laki ng pera na nawala ng ating gobyerno at ito ang nangyari. Ito pa, yung sinasabi niya dito, pinipili lang daw ang mga pananagutan. Kini-question nga niya, kung bakit hindi inihain ang regularidad nung panahon ng pormal ng deliberasyon ng budget. Sinisisi pa niya. Sino bang naghanda ng budget? 'Di ba kayong mga congressman, may majority at mga minority? Sinasabi pa nga ni Toby Tiangco, 'pag andiyan ka sa majority, hindi ka puwedeng magtanong dahil 'pag magtanong ka wala kang budget. Oh, majority kayo, eh, kaya pumasa dahil kayo ang pinakamarami. Tapos ngayon magsasabi ka na bakit hindi, inihain ang irregularidad, hindi nga makapagtanong. Tapos sinisisi ninyo.
Isisisi niyo ngayon? Bakit? Sinisisi mo sa kasama mo? Naku, huli. Huli na ang lahat dahil ikaw ay huli na. Gano'n sir, naniwala naman ako, ito ba maawa naman kayo sa dami-dami ninyo ng negosyo, sa dami-dami niyo ng pera, sa taas-taas ng mga kapangyarihan ninyo, kaya inaabuso niyo. Wag, wag gano'n. Pa, ito nagbabala siya sa pagiging niyang scapegoat. Wag siyang gawing scapegoat. Anong dapat gawin sa'yo? Tagapagligtas? Hero? Bakit mo nagagawa? Yun ang opposite ng scapegoat mga kababayan, sine-search natin. Anong kabaliktaran, anong pinaka-opposite? Scapegoat. Hero, tagapagligtas. Kung ano pa naman, ganda. Sa ginagawa niyo yun, ihirang kayo nga tagapagligtas na lalo niyong binabaon ang ekonomiya ng Pilipinas. Gano'n. Saka talaga sa nakakasira sa institusyon. Hindi ka na dapat magiging congressman. Yun ang mga ginagawa ninyo, sinisira niyo. Tama yun. Dito mga kababayan, kaya dito lang may matutunan tayo rito. Ito si Martin Romualdez, ito ay empleyado nating mga Pilipino. Nang sila ay nagpapili bilang sila ay maninilbihan sa atin, sila ay mga aplikante at tayo po ay binubula. Iba ang kanilang sinasabi dati at iba ang ginagawa nila ngayon. Ano ang ginagawa nito? Karamihan, hindi naman lahat karamihan sa mga congressman. Gusto lang nila na ang mga constituent nila ay ngumingiti. Ibig sabihin, masaya ito habang ako ay naninilbihan. Ano ang makapagpasaya ng tao? Yung pakitaan mo ng saan yung hihiyaw yung tao? Papakitaan mo ng pera o papakitaan mo ng pala at piko? Natural. Doon sa pera talaga yun. Tawa-tawa yun, pera na. Yung piko at pala, naku po, maghirap pa tayo bago tayo magkapera. Yun ang ginagawa ninyo. Sino bang mga pasimuno diyan sa mga ayuda-ayuda? Di ba kayo diyan? Para lang mapangiti at mapasaya yung mga tao. Ginagamit ninyong mga tao, inaaliw ninyo ng pera, inaalukan ninyo ng pera. At ngayon nagletsi-letsi na tayo sa pera. At kayo naman diyan ay nagkaunsihan sa pera. At kayo naman diyan nagsisihan na sa bawat isa. Pangulo, hindi naman umamin na siya ang mastermind. Sabi ni Tubi Chanko, wala namang kinalaman yung Pangulo. Hindi naman siya naniwala. Sino mastermind? Pag inawit natin si Chis, noong 2025 lang siya nagiging Senate President. Sino yung Senate President ng nakaraan? Sino yung equivalent ni Saldico sa Senado? Si Crispo. Bakit? Pinipili-pili lang ninyo. Kayo yung sinasabi niyong baykam-baykam. Doon kayo gumagawa ng mga kabulastugan. Kaya nga, ikaw hindi mo pwede
na iligtas mo ang sarili mo bilang wala kang pananagutan dahil ikaw ay ama sa kamara. 'Pag gano'n ang style ninyo, parehas talaga kayong magpinsan. Ang pangulo, umiwas siya para walang pananagutan, umiwas 'yun sa mga kabulastugan. Pero kahit papaano, may personal man kayong idea or indirect na idea para gawin ang mga anomalya, may pananagutan pa din kayo dahil kayo ay parehas lider sa isang institusyon. Kahit itong buong kamara, may 10 diyan na congressman na pasaway. Hindi ibig sabihin na, wala akong kinalaman diyan, sila lang magpasaway diyan. Bilang ikaw ay speaker, bilang ikaw ay ama sa isang institusyon, tungkulin mong pangaralan sila, "Hoy, yung ginagawa ninyo na yan hindi na tama, nakakasira ito sa ating institusyon, hindi natin 'to sisirain dahil hindi 'to akin, sa Pilipino 'to." Nagtatrabaho lang tayo rito, pinapasahod tayo para ingatan itong institusyon, para magkaroon ito na may kahulugan, kabuluhan para sa sambayan ng Pilipino. Pero anong ginawa niyo? Naabuso, pinagsamantalahan, hinahasa. Dahil itong institusyon may mga probisyon diyan na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, inaabuso. Nang nabulabog yung abuso, o di kanya-kanya kayong iskapo. Wala ako diyan, wala akong kinalaman diyan. Kahit halos ubos-ubos na yung pundo ng bayan, wala pa rin kinalaman. Kahit alam na ninyo na diyan ang galing ang kwintada ng pera, diyan ang galing ang pera, simula sa pag-umpisa, sa pagkalap ng halaga hanggang sa paggastos. Alam ninyo yun, saan napunta. 'Di ba, in every departamento sa ating gobyerno magpunta diyan sa kamara, magdepensa sa mga budget, 'di ba? Tapos sasabihin niyo, wala kaming kinalaman, sila lang doon. Uy, hindi kami kaninang umaga lang, pinanganak. Pinanganak na kami ng nakaraang taon, mga nakaraang ilang ilang, ilang dekada. Manloloko niyo ngayon, itong lang mga sanggol o kakapanganak lang, pwede manloloko niyo kahit anong sabihin niyo maniwala sa inyo. Kami matanda na, tanda na sa inyo. Na parang hanggang bulbul na hanggang balahibo sa puwit natin, puting-puti na tapos gano'n pa kayo, eskapo-eskapo. Mali ho 'yun. Harapin ninyo yung mga consequences ng mga ginagawa ninyo. Hindi yung kanya-kanya kayong palusot. Kahit tinuturo na kayo doon sa inner circle ninyong mga tao nakapaligid sa inyo, kayo lang dati nag-uusap-usap o kayo neremolya. Nangyari ngayon, tapos sabihin ninyo, pinamaganda 'tong napalabas itong administrasyon ngayon. O kita natin 'tong administrasyon ngayon, sila ang nangunguna sa imbestigasyon dito sa korapsyon. Pinaimbestigahan nila kahit kamag-anak pa, kahit kaibigan pa, naku po. Pambubulahan. Hindi niyo puwede ipahid sa iba yung mga kasalanan niyo at ipagbida-bida na kayo pa ang pumuksa sa korapsyon. Naku po, nabulabog lang kayo. Nabulabog lang. Dahil 'pag yung hindi pa umulan, yung pagkatapos nagyabang ni Bongbong, naku po,
Hanggang ngayon nabula pa tayo. Sana ngayong ano, darating na ano, SONA dahil may parating tayo na drought, yung tag-init, tagtuyot, may, El Nino tayo. Puwede pa yun mabula na marami kaming flood control walang ulan talaga, walang ulan. Puwede, walang baha dahil walang tubig. Pero noong nagyabang siya, doon na, naningil ang kalikasan, nabulabog. Hindi ipahintulot ng Panginoon na babastusin ninyo ang Pilipinas, sambayanang ngayon padisente-disente pa kayo diyan na ano, paisip-speech kayo. Itong hirap dito mga kababayan, tayo mga mababaw dito ang ano, mababaw dito ang, pagkakaintindi sa English. Makabasa man tayo ng English pero hindi masyado agad natin maintindihan kung ano sabihin. Hirapan tayo. Maganda sana 'pag Tagalog na lang, tulad ng ginawa ni Saldico, malinaw na malinaw, eh, Pilipino naman yung kinakausap ninyo. 'Wag i-English dahil may nakapanood na yung taga-ibang bansa, tapos yung English maintindihan na ang linaw-linaw pa naman ng English natin, hindi naman slang, kahiya. Nagiging leader ka sa isang institusyon, tapos yun ang sasabihin mo, paano ka magiging leader? As in nga leader ka sa isang institusyon, kailangan mo talagang kahit yung mga taong kampi o patos sa'yo, kailangan mo yung pananagutin. Kailangan mong, panigan ang kanilang sarili, ang kanilang bawat isa at ikaw ay kasama sa mananagot doon. Para yung sa isang tatay, sa isang pamilya ba, 'pag yung anak mong pasaway at saka anak mong mabait at masunurin, yung tratar mo hindi mo puwedeng, anak ko yun, hindi, anak ko yung mabait pananagutan ko yun. Pero yung anak kong pasaway hindi ko pananagutan yun, hindi puwedeng gano'n. Bilang ama, hindi lang ka ama sa mabuti, ama ka rin sa masama, kasangkot ka rin. Sabihin naman, yung anak na yun magnanakaw, baka magnanakaw yun din dati yung tatay niya, 'di ba? Oh, anong masasabi ngayon ng mga tao karamihan? Grabe ang nakawan ngayon, alangan magnanakaw man yung leader, oh, 'di ba? Una, si Marcos, pinsan mo, yung tatay noon, tiyuhin mo. Binansagan na pinaka-korap na presidente. Yung mga tao naniwala na sana magbago, sana. Lalo, sinuportahan ninyo kakurakutan. Ano ang tawag sa inyo? Magiging sabihin na, hindi pala sa ano, hindi lang sa pamilya ni Marcos pala, pati pala yung, pamilya sa ano, Romualdez. Ulid pala, oo pala yung ano, hindi lang pala half-half ang blood na pagnanakaw ng ating pangulo ngayon. Full pala, 'di ba gano'n? Lalong sinisira ninyo. Kayo mismo sumisira. Sabihin na kayo ay sinisiraan, kayo ay iniintrigahan, hindi Romualdez, kayo mismo sumisira sa institusyon kung saan kayo naroroon. Kaya para sa'kin lang, para ito'y, maagapan niyo, mapakita niyo sa mga tao na ito talaga ang ginagawa namin. Dahil halata naman, hindi naman hindi naman puwede malilihim pa. Yung mga pabida-bida niyo dati, yung pag-uusbong sumusulpot pa yung ano niyo, pagkapirahan ninyo ang Pilipino. Dami-daming pera. Wala ngang nagawang proyekto ang pangulo, instead na suportahan mo yung pinsan mo, suportahan mo sana yung pinsan mo sa mga proyekto na magiging, ano pa nga ang tawag dun? Oo,
Kalimutan ko yung anong tawag doon sa flagship, project. Pa yung ano mo, flagship na ano, eh, nanakaw yung ginawa ninyo. Yung dati sa pamahalaang Duterte makikita namin gumagawa ng mga tulay ng mga lalaki, gumagawa ng mga transportasyon, inaayos yung mga transportasyon ng mga luma-luma. Ngayon wala kaming nakita, nabulagta lang kami sa mga malita. Nasisiyahan kami sa dami-dami palang pera ng Pilipinas. O yun nga, eh, papunta sa nakaw, sa nakawan, mapapala naman yung mga Pilipino. Naisip na lang namin kahit, naisip ko na lang yung 100 ko na tax andoon sa malita, eh. Saan kay malita yun na nasuksok. Hirap manghula na lang kami. Kumpara na lang sana kung ang bus na yon, kung ang tax na yon ay napunta ba sa kalsada. Eh, pag-apak mo sa kalsada, hubarin mo yung sapatos mo, apakan ko 'to dahil ito ay gawa ng buwis namin, 'di ba? Ang sarap pakiramdam mo kahit mainit, o 'di ba? So yung mag-aano na lang kami, saan kaya diyan sa malita yung ano, yung ₱1,000 na tax o na, 'di ba? Kaya dito natin makikita mga kababayan na hindi naman na sabihin natin na habang buhay 'tong pinapasa natin na yung mga kabulastugan dito ating mga sa ating mga ito si Romualdez mga kababayan, kung tutuusin balewala lang 'to sa'kin, hindi naman ako apektado diyan, hindi ko man yun, congressman, pero mali ho, mali. Dahil bilang sila ay kinatawan sa lahat, constituent man ako o hindi niya, kanila nanggaling ang mga kapangyarihan. Tayo pa rin ang nagbibigay ng kapangyarihan para sa kanila. Buong Pilipinas, hindi tayo parte-parte. Oo, isang lahi, isang bituka. Ngayon, nung nangyari sa ating ekonomiya, sabihin ba natin yung ito lang mga constituent sa mga magnanakaw yun ang apektado? Wala po. Lahat, pati ipis, buto. Dati yung ipis makabitbit pa ng isang butil na tawag sa amin mumho, yung pinaghugasan mo. May malaglag pa doon, may makakain pa yung ipis. Ngayon wala na, halos na nadidilaan yung pinggan dahil kakarampot na lang yung ang mamahal na ng bilihin. 'Di ba? Gano'n. Kaya huwag masyadong, magmakaawa Mr. Martin. Huwag masyadong nagmapakaawa ka. Yung sa dating mo yun na parang nakagano'n ka talaga sa naalala ko dati yung grade 1 ako, 1974 pag gano'n 'no, sabi "Hands on the desk, close your mouth, listen." Gano'n ka. Edad kami ni Martin, eh. Yun ang posisyon namin, hands on the desk, nakagano'n talaga. Para kang magmukhang ano, mukhang mabait. Ha? Huli na lahat. Ngayon ka na lang nagbait-baitan. Pinagyayabang ka nga ni Guistro. Dati, yung nakapagbigay kayo ng additional budget sa mga armed forces. 'Di ba may video pa kayo? Kayo ni Saldi, tinatawagan mo yung general, nagyayabang. Sa inyo pa nagpapasalamat. Akala nyo pera nyo yung binigay ninyo, allowance. Ngayon, sabihin nyo, wala akong kinalaman diyan. Bakit ka nagyabang? Bakit ka nagyabang? Pag wala kang kinalaman diyan, bakit alam mo meron? Sabihin mo wala kang kinalaman? Magpunta ka sa mga kampo, assuming na para kang mukhang presidente doon, magyayabang ka, mag-abot ka lang, magproklama ka lang na may idagdag ng mga allowances sa mga armed forces, ikaw magyabang doon. Tapos ngayon sabihin mo wala kang kinalaman.
Ano na ngayon, puwede halongkaton natin yung mga videos ng mga nakaraang mga taon, nando'n, eh. Hindi man namin malaman 'pag hindi yun na-post na social media, yan sa YouTube, malalaman yun. Maraming kataon makikita kita. Pagpunta ka sa mga kampo ng mga sundalo, mag-aabot kayo, maghatid kayo ng mga ano, adjustment sa mga allowances nila, yayabang kayo. Tapos ngayon sabihin mo wala kang kinalaman diyan sa budget-budget, hindi lang ikaw, marami kayo. Ngayon, 'pag marami naman pala kayo, kasabwat ka. Sabi mong hindi ka mastermind, eh, sino? Na ito po mga kababayan 'pag sabihin na, "Hindi naman ako mastermind." Ibig sabihin alam mo kung sinong mastermind. Dahil 'pag wala ka talagang alam, "Gano'n ba? May tinatawag silang mastermind, wala naman akong nalalaman na mastermind dito sa mga kasama ko." Sinasabi mo nga, "Hindi ako." May iba, may iba, 'di ba? Gano'n lang kasimple. Kaya dito sa pagmamakaawa dito ni ano, Martin Romualdez mga kababayan, dinaglag niya yung sarili niya. Siya, pangalanan mo para malaman ng taong bayan na hindi ako, siya. Sino man si ano, Apolinario Mabini, Firmin, si Lapu-Lapu, si Magellan, yan. Kaya dito mga kababayan, ha, ito ay moral lesson sa ating lahat. Ngayong darating na halalan, may mga mag-apply sa atin na magtatrabaho. Bilang tayo ay employer, kikilatisin natin. Bakit ka ba mag-apply? Ano bang ina-applyan mo? Ito, mag-apply siya bilang congressman, ano bang trabaho mong may kinalaman sa pagiging pagserbisyo sa amin? Gaano ba katagal ang kontrata mo sa amin bilang maglingkod ka ng congressman? Kailangan natin itanong. At least malaman natin dahil itong congressman 3 years. Pagkatapos magpapapili ulit, sabihin natin, tanungin na natin, "Ikaw sir, mag-apply ka sa amin bilang congressman. Ilang taon pang gusto mo magiging kang congressman ka namin?" Sabihin ba lang na, "Kailangan iboto niyo ako, ako na'y bahala paglilingkuran ko kayo ng maayos." Hindi sir, kailangan kontrata natin. Alam namin kung hanggang kailan ka at mag-usap tayo. 'Pag hindi maganda yung serbisyo bumaba ka, i-ano ka na namin. Dahil tayo ang ano, eh, tayo ang employer, 'di ba? Tanungin natin, "Oh, ikaw bilang ano, magserbisyo sa amin, ano bang dadalhin mong serbisyo dito sa aming barangay? Ano bang dadalhin mong serbisyo dito sa aming bayan, sa aming lungsod, sa aming sitio? Ano bang dadalhin mong serbisyo?" Pagsabi, "Maghatid lang kami ng ayuda." Huwag na, huwag na. Sa nakita mo palang sabihin natin, "Sa nakita mo palang pagpunta mo rito, ano bang nakita mo dito sa kalsada namin?" 'Di ba, ang daming damo-damo sa gilid, parang tabi ng ano, palayan, parang tilapil. 'Di mo ba naisip, hindi mo ba nakita yung problema namin? Tapos aayudahan mo lang kami. Ano tayo magtanong, kailangan din tayo magiging ano, istriktong amo. Kita mo, itong mga nag-apply sa atin bilang magserbisyo sa atin,
'Di ba sila pa ang mas galante. 'Di ba sila 'pag pumunta sa atin, mga lugar natin, parang sila ang prinsipe, sila ang hari, tayo ang alila. Nagkakandara pa tayo, "Andiyan na si congressman, andiyan na si congressman, oh, andiyan na, uy, 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 mga bata, lalo punta sa mga paaralan, "Mga bata panligtas, gaganon na, ready, 1, 2, 3, ano na." Gano'n. Tayo ang bigay nila ng kapangyarihan, tapos 'pag magiging hari na sila, tayo ay yuyuko, hihingi pa. Tanungin ko kayo, kung kayo ay mayaman, magiging employer kayo, mag-hire kayo ng ano, security guard. Tanungin mo, patungkol sa ano, paano, "Oh, sir, apply ako ng security guard." Apply ka ng security guard, anong nalalaman mo bilang security guard? Tapos sabihin ng security guard, "Ah, eksperyensiyado ako sa security sir, dahil 'pag konting kasikas lang, magigising agad ako." Ako tap ano palagay niyo, 'pag ikaw ang amo, tatanggapin mo yung security guard o hindi? "Oh, sir, alerto ako, konting ano lang, konting kasikas lang, magising agad ako." Ano, matino kang employer, tatanggapin mo yun? Ba hindi? Tulad din dito, may isa pa, napapanood ko yun, sino ba yun? Si Willie Villame. Tinanong siya, "Ano bang plataporma mo, tatakbo ka bilang kandidato?" Di pa naman siya ano, di pa naman siya tatakbo. Saka na daw siya magbigay ng plataporma kung tatakbo. Kaya nga, mas mas intelente pa yung bata, yung kinder. "Anong gusto mo paglaki mo?" "I want to be a pilot." Kurot pa. Tapos itong mga dambuhala na may mga apo na, ganun isasagot. Isip-isip tayo. Alam naman natin yung mga taong kung sinong sikat, kung maraming fans, yun iboboto. Marunong na tayong magtanong. Ngayon sa susunod na eleksyon, marunong na tayong magtanong at mag-background check, ba? Na mag-apply tayo 'pag hindi natin mapuntahan yung mga aplikante natin, malayo, hindi natin kapitbahay, ito hindi estado, malayo, kabilang barangay, kabilang munisipyo, hanapan natin ng dala ka dito ng ano, police clearance. Baka may kaso ka doon na nakapending na nagnanakaw ka, kung anong mga petty crimes naman ginagawa mo, baka wanted ka, di natin alam. Para sure ang ating pamamahay, di ba? Pero ito sa atin sa gobyerno natin, mag-apply ka lang sa gobyerno, kung sinong may maraming padrino, may malalaking taong sinasandalan, pasok na. May pambayad ka sa may pambayad ka doon sa kumilik, may pambabayad ka doon sa counting machine, manalo ka na. May pambayad ka sa mga botanteng bobo, manalo ka na. Tapos ngayon, sinong nagsa-suffer nitong hinahintulutan nating pumasok sa ating pamamahay? Di natin alam, mga bantay sa lakay pala 'to. Saan natin isisisi yung bansa natin? Isisi natin sa ano, Amerika? Isisi natin sa Japan? Wala tayong masisisi dito, kasalanan natin 'to.
tanggapin natin 'to. Kasalanan natin 'to, kakulangan tayo sa kaalaman paano tayo pumili ng mga taong ayon doon sa institusyon na gusto tayong mapaglingkuran, 'di ba? Hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli nating video, magkita-kita tayo. God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.